Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At upang tayo maging marapat gumanap sa piging ng Panginoon, aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kung magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayon may sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos. Sa simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag na maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, pinangaral sa sanlibutan, pinaniniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Buong puso siyang pasasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos. Pinananabika ng lahat ng lingkod. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Lahat niyang gaway dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inalis sa ating gunita na siya'y mabutit mahabaging lubha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Pinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga iahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno't hindi umiinom ng alak, at sinabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang Anak ng Tao na kumakain at umiinom tulad ng iba, at sinasabi ninyo,
Masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Palakpakan po natin ang mabuting balita at ang ating napakabuting Diyos. Ilang bagay lang po bago magsimula ang homily. Una, salamat po sa lahat ng mga nakaalala, sa lahat po ng mga nagdasal, sa lahat ng mga dumalo, at sa mga nagbigay po ng kanilang mga kaloob o regalo sa aking nagdaang kaarawan kahapon. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating minamahal na parochial vicar, Father Jami, na nagbigay ng isang napakaganda at makabuluhang homilia sa aking misa pasasalamat. Father Jami, maraming salamat. I will always remember that and I will forever be grateful to you sa iyong kagandahang loob. Pagbati po ng happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, isa po sa mga pari ng diocese, ang rektor ng Dambanan ni Santa Teresita ng Batang si Jesus sa UPLB, ang aking pong kaibigan at kasama sa seminaryo, Father Philip Atienza, maligayang kaarawan. Kung siya man ay nakikinig o sa mga nakakakilala sa kanya, pagdasal po natin sapagkat ngayon po ay kanyang birthday. Sala sa init, sala sa lamig. May mga kilala po ba kayong tao na may tuturing na sala sa init, sala sa lamig? Naalala ko po, isang araw may magulang po na lumapit sa akin at sinabing, Father, mukhang may problema po ang aking anak. Bata pa po siya pero mukhang may problema. Something is wrong in his attitude and possibly in his personality. Bakit yun naman po may nasabing may problema? Kasi po, puro kabaligtaran po yung kanyang ginagawa sa aking mga sinasabi. Kapag sinabi ko pong kumain ka, hindi po siya kakain. Kapag sinabi kong, sige, huwag kang kumain, magpakamatay ka sa gutom, saka naman ho kakain ng madami. Pag sinabi kong, gabi na, matulog ka na, hindi ho siya matutulog. Gising na gising. At pag sinabi ko naman, sige, huwag kang matulog, maglaro ka na lang, manood ka na ng TV, bigla naman hong pipikit at saka matutulog. Pag sinabing mag-aral, hindi ho siya mag-aaral. Maglalaro na maglalaro. At kapag ako ay nagsabing, sige, tumigil ka na sa pag-aaral. Saka naman ho, puspusan sa kanyang pag-aaral. Parang tingin ko, sala sa init, sala sa lamig. Pero lumipas po ang maraming taon, nagbinata na po itong kanyang anak, ay hindi naman ho nagtuloy-tuloy ang ganong attitude. Naging tama na sa init at tama na rin sa lamig. Ito pa ang malimit nating sabihin sa mga tao na iba ang sinasabi sa kanilang mga ginagawa. Yung bang ang maganda kung minsan ay nagiging pangit sa kanilang paningin. At hindi po ligtas ang Panginoon sa ganyang karanasan. Katulad po ng sinabi sa ating Ebanghelyo, dumating si Juan Bautista na gumagawa ng mabuti, hindi umiinom ng alak, at sinasabing siya ay sinasapian daw o inaalihan ng masamang espiritu. Dumating ang anak ng tao, nakikisalamuha sa lahat, kahit sa mga makasalanan, kumakain kasama mga publikano at sinasabing maglalasing, kakampi ng mga makasalanan ang taong ito. Sala sa init, sala sa lamig. Sino ba yung mga taong sala sa init at sala sa lamig sa ating kapanahunan? Sila yung mga ang tingin sa sarili malinis, pero ang totoo ay madumi rin naman ang kanilang pamumuhay. Sila yung mga taong kapag nasa loob ng simbahan, marubdob kung magdasal. Halos makuba na kapag yumuyuko sa tuwing nananalangin. Pero kahit nasa loob ng simbahan, madumi ang pag-iisip. Kapag lumalabas, kaaway ang lahat, lalo na yung mga katabi ng bahay. Walang nakakasundo. Pero kung magdasal, marubdob, parang hindi madungisan. Ang feeling,
siya na yata ang pinakabanal. Mga taong inaasahan nating makauunawa at magtuturo ng tunay na kahulugan ng kabanalan, pero sila naman yung hindi kakitaan ng kabutihan. Itinuturo ang tama, pero hindi naman tumatama yung kanilang mga sinasabi sa kanilang mabubuting ginagawa. Ang mga lider relihiyoso sa panahon ng Panginoong Hesus ay mga taong inaasahang gagawa ng inaasahan ng Diyos, subalit taliwas ang kanilang pamumuhay. Sila yung inaasahan ng Diyos na tatanggap at makauunawa sa mga katuruan ni Hesus, pero sila pa yung galit na galit at naghahanap ng dahilan para sirain at ipapatay si Hesus. Sa kasalukuyang panahon, sino nga ba ang mga taong sala sa init at sala sa lamig? Sila yung taong gumagawa ng mga bagay na tila kabaligtaran sa ating inaasahan. Inaasahang gagawa ng mabuti, subalit masama naman ang ginagawa. Nangangarap umasenso pero hindi mo makakitaan ng kasipagan. Para bang ang swerte ay iintayin na lamang. Mga taong gustong mapalapit sa Diyos pero hindi naman marunong lumuhod. Hindi man lamang maitiklop ang tuhod para magdasal. Hindi mo makitang laman ng simbahan kapag araw ng linggo. Gusto ding maging banal, paano mangyayari ang inaasahan kung hindi naman ginagawa ang dapat na gawin? Hay, buhay nga naman po, mga kapatid, may mga tao talagang sala sa init, sala sa lamig. Tinutugan ng plauta, pero hindi naman sumayaw. Nanambitan, pero hindi naman tumangis. Para mga bata na naglalaro sa plaza, sala sa init, sala sa lamig. Kaya sa huli, ano ba ang sinasabi ni Jesus sa atin? Do not say one thing and turn around to do the opposite thing. Huwag kang magsalita ng bagay na maganda na hindi mo naman kayang isalamin sa iyong mga ginagawa. Your words will mean nothing when your actions are completely the opposite of the beautiful words that you say. Pangalawa, say and do what is right and everything will be all right. By learning to characterize people by their actions, you will never be fooled by their sweet and beautiful words. Sapagkat, sabi nga sa isang talinghaga, hindi makapamumunga ng mabuti ang masamang puno. Sapagkat ang bungang mabuti ay nagagaling lamang sa mabuting puno. Kaya huwag tayong maging sala sa init, huwag maging sala sa lamig. Ang inaasahan ng Diyos, maging tama sa init at maging tama din sa lamig. Pagpalain po tayo ng Diyos. Ipinahayag ng mga propeta ang pagdating ng ating mananakop sa pamagitan ng pagpapahayag ng pagsisisi sa mga kasalanan. Pinahayag ni Juan Bautista ang kanyang pagdating. Sa diwan ng pagsisisi, manalangin tayo sa tulong ng Diyos. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway patuloy pang umunlad, agit pang umikayat sa mga sumasampalataya, sa malwalhating hapag ng kaharian, manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mayayaman at ang dukha, naway hindi umiwas sa hamon ng kaharian, manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway tumugon ng may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob, manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Lahat tayo naway magtalaga ng ating sarili sa gawaing pangkaharian, manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao,
naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makapiling ka sa iyong kaharian. Ngayong nananalangin kami para sa iba, tulungan mo kaming maisama sila sa hapag na inihanda ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya't karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal mong martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Andres Kim Taigon, San Pablo Chong Hasang at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa igapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Namatay, si Kristo ay nabuhay. Pabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo gayon ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalos sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Antonio ng Padua at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ng lakas loob ang panalangin itinuro ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin.
Hinihiling namin kami ay adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa'yo lamang nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang
ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, simula ng muli ng ating misyon. Salamat sa Diyos. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At upang tayo maging marapat gumanap sa piging ng Panginoon, aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kung magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayon may sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos. Sa simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, pinangaral sa sanlibutan, pinaniniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Buong puso siyang pasasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos. Pinananabika ng lahat ng lingkod. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Lahat niyang gaway dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inalis sa ating gunita na siya'y mabutit mahabaging lubha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Pinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, "Sa ano ko nga iahambing ang mga tao ngayon?
at ano ang nakakatulad nila. Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno't hindi umiinom ng alak, at sinabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba, at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang mabuting balita at ang ating napakabuting Diyos. Ilang bagay lang po bago magsimula ang homily. Una, salamat po sa lahat ng mga nakaalala, sa lahat po ng mga nagdasal, sa lahat ng mga dumalo, at sa mga nagbigay po ng kanilang mga kaloob o regalo sa aking nagdaang kaarawan kahapon. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating minamahal na parochial vicar, Father Jami, na nagbigay ng isang napakaganda at makabuluhang homilia sa aking misa pasasalamat. Father Jami, maraming salamat. I will always remember that and I will forever be grateful to you sa iyong kagandahang loob. Pagbati po ng happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, isa po sa mga pari ng diocese, ang rektor ng Dambanan ni Santa Teresita, ng Batang si Jesus sa UPLB, ang aking pong kaibigan, at kasama sa seminaryo, Father Philip Atienza, maligayang kaarawan. Kung siya man ay nakikinig o sa mga nakakakilala sa kanya, pagdasal po natin sapagkat ngayon po ay kanyang birthday. Sala sa init, sala sa lamig. May mga kilala po ba kayong tao na may tuturing na sala sa init, sala sa lamig? Naalala ko po, isang araw may magulang po na lumapit sa akin at sinabing, Father, mukhang may problema po ang aking anak. Bata pa po siya pero mukhang may problema. Something is wrong in his attitude and possibly in his personality. Bakit yun naman po may nasabing may problema? Kasi po, puro kabaligtaran po yung kanyang ginagawa sa aking mga sinasabi. Kapag sinabi ko pong kumain ka, hindi po siya kakain. Kapag sinabi kong, sige, huwag kang kumain, magpakamatay ka sa gutom, saka naman ho kakain ng madami. Pag sinabi kong, gabi na, matulog ka na, hindi ho siya matutulog. Gising na gising. At pag sinabi ko naman, sige, huwag kang matulog, maglaro ka na lang, manood ka rin ng TV, bigla naman hong pipikit at saka matutulog. Pag sinabing mag-aral, hindi ho siya mag-aaral. Maglalaro na maglalaro. At kapag ako ay nagsabing, sige, tumigil ka rin sa pag-aaral, saka naman ho, puspusan sa kanyang pag-aaral. Parang tingin ko, sala sa init, sala sa lamig. Pero lumipas po ang maraming taon, nagbinata na po itong kanyang anak, ay hindi naman ho nagtuloy-tuloy ang ganong attitude. Naging tama na sa init at tama na rin sa lamig. Ito pa ang malimit nating sabihin sa mga tao na iba ang sinasabi sa kanilang mga ginagawa. Yung bang ang maganda kung minsan ay nagiging pangit sa kanilang paningin. At hindi po ligtas ang Panginoon sa ganyang karanasan. Katulad po ng sinabi sa ating Ebanghelyo, dumating si Juan Bautista na gumagawa ng mabuti, hindi umiinom ng alak at sinasabing siya ay sinasapian daw o inaalihan ng masamang espiritu. Dumating ang anak ng tao, nakikisalamuha sa lahat, kahit sa mga makasalanan, kumakain kasama mga publikano at sinasabing maglalasing, kakampi ng mga makasalanan ang taong ito. Sala sa init, sala sa lamig. Sino ba yung mga taong sala sa init at sala sa lamig sa ating kapanahunan?
Sila yung mga ang tingin sa sarili malinis, pero ang totoo ay madumi rin naman ang kanilang pamumuhay. Sila yung mga taong kapag nasa loob ng simbahan, marubdob kung magdasal. Halos makuba na kapag yumuyuko sa tuwing nananalangin. Pero kahit nasa loob ng simbahan, madumi ang pag-iisip. Kapag lumalabas, kaaway ang lahat, lalo na yung mga katabi ng bahay. Walang nakakasundo. Pero kung magdasal, marubdob, parang hindi madungisan. Ang feeling, siya na yata ang pinakabanal. Mga taong inaasahan nating makauunawa at magtuturo ng tunay na kahulugan ng kabanalan, pero sila naman yung hindi kakitaan ng kabutihan. Itinuturo ang tama, pero hindi naman tumatama yung kanilang mga sinasabi sa kanilang mabubuting ginagawa. Ang mga lider relihiyoso sa panahon ng Panginoong Hesus ay mga taong inaasahang gagawa ng inaasahan ng Diyos, subalit taliwas ang kanilang pamumuhay. Sila yung inaasahan ng Diyos na tatanggap at makauunawa sa mga katuruan ni Jesus, pero sila pa yung galit na galit at naghahanap ng dahilan para sirain at ipapatay si Jesus. Sa kasalukuyang panahon, sino nga ba ang mga taong sala sa init at sala sa lamig? Sila yung taong gumagawa ng mga bagay na tila kabaligtaran sa ating inaasahan. Inaasahang gagawa ng mabuti, subalit masama naman ang ginagawa. Nangangarap umasenso, pero hindi mo naman kakitaan ng kasipagan. Para bang ang swerte ay iintayin na lamang. Mga taong gustong mapalapit sa Diyos, pero hindi naman marunong lumuhod. Hindi man lamang maitiklop ang tuhod para magdasal. Hindi mo makita ang laman ng simbahan kapag araw ng linggo. Gusto ding maging banal, paano mangyayari ang inaasahan kung hindi naman ginagawa ang dapat na gawin? Hay, buhay nga naman po, mga kapatid, may mga tao talagang sala sa init, sala sa lamig. Tinutugan ng plauta, pero hindi naman sumayaw. Nanambitan, pero hindi naman tumangis. Para mga bata na naglalaro sa plaza, sala sa init, sala sa lamig. Kaya sa huli, ano ba ang sinasabi ni Jesus sa atin? Do not say one thing and turn around to do the opposite thing. Huwag kang magsalita ng bagay na maganda na hindi mo naman kayang isalamin sa iyong mga ginagawa. Your words will mean nothing when your actions are completely the opposite of the beautiful words that you say. Pangalawa, say and do what is right, and everything will be all right. By learning to characterize people by their actions, you will never be fooled by their sweet and beautiful words. Sapagkat, sabi nga sa isang talinghaga, hindi makapamumunga ng mabuti ang masamang puno. Sapagkat ang bungang mabuti ay nagagaling lamang sa mabuting puno. Kaya huwag tayong maging sala sa init, huwag maging sala sa lamig. Ang inaasahan ng Diyos, maging tama sa init at maging tama din sa lamig. Pagpalain po tayo ng Diyos. Ipinahayag ng mga propeta ang pagdating ng ating mananakop sa pamagitan ng pagpapahayag ng pagsisisi sa mga kasalanan. Pinahayag ni Juan Bautista ang kanyang pagdating. Sa diwan ng pagsisisi, manalangin tayo sa tulong ng Diyos. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway patuloy pang umunlad, agit pang umikayat sa mga sumasampalataya, sa malwalhating hapag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mayayaman at ang dukha, naway hindi umiwas sa hamon ng kaharian,
Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway tumugon ng may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Lahat tayo naway magtalaga ng ating sarili sa gawaing pangkaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makapiling ka sa iyong kaharian. Ngayong nananalangin kami para sa iba, tulungan mo kaming maisama sila sa hapag na inihanda ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya't karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal mong martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Andres Kim Taigon, San Pablo Chong Hasang at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa igapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Namatay, si Kristo ay nabuhay. Pabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo gayon ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalos sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Antonio ng Padua at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ng lakas loob ang panalangin itinuro ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa'yo lamang nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang
ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, simula ng muli ng ating misyon. Salamat sa Diyos.